Okay guys, so bigyan ko lang kayo ng idea about sa kung anong mga dapat i-check nyo bago nyo ilabas sa kasa kung kukuha kayo ng Rusi Adventure X 150i. Dito makikita nyo, check natin yung level ng coolant. So kahit sa mga ADV users, sa mga Honda ADV users, common issue din yan talaga. Mababa yung level or kulang sa level ng coolant yung reserve nya kapag kagaling sa kasa after i-activate or sa first start, sa pagka-start pa lang ng makina sa unang pagbili mo. Yan, coolant. Thank you kuya. Dagdagan natin yung coolant kasi kakalabas pa lang ng Adventure X. Nag-check engine. Pinahiram lang to sa atin ni ng Rusi para makabili tayong coolant. Yan. Tinanong ko din sa mekaniko kung ano na daw yan, sobra pa daw yan. Pinagaya ko na lang siguro sa ADV kasi parehas lang din naman. Tapos alam ko issue din yan kahit sa ADV pag bagong labas sa kasa yung coolant level kulang. Kaya lang ito kasi sa akin nag-check engine siya, wala namang problema sa takbo. Tapos napansin namin yung sobrang baba na ng coolant. Sabi ng mekaniko ganun din daw talaga doon. Pero yun, papagawa ko na kagad ngayon para bago na i-review. Tsaka para counter experience rin to sa mga kukuha ng ng Rusi Adventure X 150i. Check yung coolant bago ilabas kasi para safe kasi yan lang ang ang cooling system ng makina. Sa inyo, ito yung unit natin. Sir, sabi ng mekaniko sakto na, ayan pa daw to, sobra pa daw to. Dito nga dito. Sige sir, kunin ko lang. Tapos next naman, i-check ko din yung panel kung kapag nag-start siya, namamatay ba yung check engine icon. Kasi possible, gaya ng nangyari sa akin, hindi namamatay yung check engine icon niya. Dahil muna tayo sa tondo kasi papay-scan natin, may check engine kasi. Hindi nawawala yung check engine. So first labas niya sa vicinity ng kasa. Papagasan muna natin siya mamaya para dire-diretso na. Sir, thank you sir. Okay. Wala naman siyang problema sa takbo. Kaso lang syempre para sure din. Dala natin sa tondo. Unang araw check engine agad. First day, check engine agad. Pero walang problema yan sa tingin ko kasi goods naman yung niya, takbo niya. Basta pagkaka-activate lang, kaya kailangan i-reset. Basta mawala lang yan, goods na. Kasi okay naman yung takbo. Hindi ko muna masyadong binabanatan kasi delikado. Break-in pa to. Hindi pa natin to first change oil. Okay siya, gaan niya dalhin. Tapos napaka-smooth. So yan, may pupuntahan tayo sa Rusi Tondo para ipa-check up. Kasi andun daw yung OIC nung Navotas branch. Hintay ako doon. Wala ka sumatok to. Kahit hindi ko pa tinutodo, goods na siya. Dito na tayo daan para medyo mas maluwag. Tsaka safe.
Doon kasi daming truck eh. Kaya medyo ginagamay-gamay ko pa tong motor. Yan, hanggang 5k RPM muna tayo, takbong break-in. So yun lang, overall experience, first impression dito sa motor na to. Maganda lang siya umatak, malakas siya umatak. Responsive agad yung throttle, hindi kaya ng RFI pag stock medyo may delay. Pero ito wala siyang delay. Tag-tag test. Tingin ko parang ang tigas ng gulong paglabas sa kasa. Kaya ayusin natin ito mamaya. So, sa mga susunod na araw, bubawasan ko lang yung PSI ng gulong kasi parang napakatigas. Pumapalagpag yung plastic mo. Yung plastic ng signal light. Ayaw mo kasi tanggalin yung mga plastic mo. So ayan, medyo nagkakapakapa pa tayo sa takbuhan niya. Pero so far, based on an experience from an RFI user, sa takbuhan mas malakas sumatak to, mas magaan, stock to stock ang usapan. 250 premium, 250 premium. Bagong-bago sila. Oh sir, 110? 110? Sige po. Salamat, sir. Ingat. Salamat din po. Okay, eto na tayo. Rusi, Tondo. Kaso tama ba itong dinaanan ko? Sa likod. Tama lang naman yata. Sir! Dyan? Nawala. Nawala. Kaso, nag-power bars naman yung ano, init. Oo. Kanina pag-alis mo dyan, hindi yan full bar. 2 bar. 2 bars. Tas ang takbo ko lang, 40, ganyan, 50. Ayan na. Nawala. Nawala yung check engine. Takbo mo nagtulan. Box na eh, kulat eh. Tapos next naman, i-check nyo din yung panel kung kapag ka nag-start siya, namamatay ba yung check engine icon. Kasi possible, gaya ng nangyari sa akin, hindi namamatay yung check engine icon niya. Which is, dinala natin sa Rusi Tondo branch, tapos doon natin pina-scan. Tapos nakita doon na merong error code doon sa kanyang oxygen sensor. Ito mo sensor. Auto sensor. Ibigay ng circuit. Sensor. Auto sensor. Oxygen sensor. Bago pa naman ito, pwede lang ito i-delete. Sige, start mo. Wala. Tumaas lang. Which is, hindi naman talaga siya error. Kumbaga, ano lang siya, parang bug lang siya nung pagka-activate. So, dinidelete lang yun kapag bago yung motor. Tapos, after nun ma-delete, okay na yun. Good to go na yun. Gaya nung sa akin, nawala na yung check engine niya. Tapos, ito naman, regarding din sa na-experience ko dito sa motor ko, ng unang labas, papunta mula Rusi Nabotas hanggang Rusi Tondo branch. Nakita nyo tumataas yung yung heat gauge, yung temperature gauge ko, which is 4 bars hanggang sa namula siya. So tingin ko dahil lang din yun dun sa low level ng coolant nung unang pinaandar, tapos nung pina-start na natin, hindi pa masyadong nagsacycle yung coolant niya dun sa makina. Kasi nga, unang under pa lang talaga. As in 3 kilometers pa lang inatakbo ng motor. Less than 20 or 10 kilometers pa lang inatakbo ng motor. Kumbaga, talagang bagong-bago pa.
hindi pa siya nagsa-cycle ng maayos, kaya siguro nagkakaroon ng ganong issue. Pero ayun, sa nakikita nyo, tinest naman natin lahat. Hinintay pa namin yung mekaniko galing mismo sa planta para siya yung mag-check. Pati yung coolant, yung radiator, chinek niya kung kung bumababa or nagsa-cycle ba ng tama yung coolant or kumukulo ba yung coolant dun sa loob ng radiator, which is hindi naman nangyari. for almost 1 hour nga naka-idle yung motor, hindi naman na tumaas yung 4 bars. Yung pala, isa pa, bigyan ko din kayo ng idea about doon sa gauge bar niya. So yung gauge bar niya, hindi max ang 4 meron siyang at least 7 or 6 levels kung di ako nagkakamali. Ito, isa-isay natin. First 1 to 2 bar, yan yung cold niya, cold start. Tapos yan yung pagka-start mo pa lang ng makina, pag pinapainit mo, warm up. Yan yung warm up temperature niya. Cold start tsaka warm up temperature. Tapos yung 3 to 4 or 2 to 3 and 3 to 4, minsan yan yung yan yung talagang optimal, depende sa panahon. So na-try ko na rin na tutok yung araw, tapos nagda-drive ako ng mainit. Hindi naman siya lumalampas ng 4 or namumula yung gauge bar sa taas. So ibig sabihin, optimal yun. Basta ang importante, 4 bar siya kapag naka-stay. Pero pagka umandar ka na, dapat bababa siya ng 3 bar. So ibig sabihin, nagpapump yung oil, nagpapump yung coolant. So nagpa-function yung kanyang cooling system, ibig sabihin. Pag tumaas pa doon, ang kasunod niyan is yung naglo-loading na yung red bar sa taas ng 4th bar. Meron kasi dyan 4th bar, tas may maliit na bar sa taas na naglo-loading yon. Parang nagpo-progress siya, humahaba siya na kulay pula. So ibig sabihin nun, pagka ganon, ibig sabihin mababa yung level ng coolant na umiikot sa makina or mahina yung pagpapump ng oil. So ibig sabihin parang hindi pa siya masyadong lubricated, sobrang init na niya. Ganun yung nangyayari, tumataas yung temperature, tapos ayan, naglo-loading yung bar, pero hindi pa overheat yun. Yung next, eto, hindi pa rin to overheat. Naglo-loading yung bar, tapos meron siyang border. Magkaka-border yan na kulay puti. Nag-a-alert na yung mismong icon nung niya, nagpa-pulse na yung icon nung temperature gauge. So yun, ibig sabihin nun, warning na siya. Nasa critical heat condition na siya. Pero hindi pa rin yun overheat. Yung overheat na masasabi, yung halimbawa, 4 bars na siya. Tapos yung pang fifth bar, yung sa taas yung kulay pula, bordered na siya, naglo-loading, nagbi-blink yung icon ng temperature gauge, tapos nag-check engine. So yung na yun, lahat ng mga signs na yun, yun na ibig sabihin na overheat na siya. Pag nangyari yun, biglang mamamatay lang yung makina mo, tapos hindi mo na siya mapapa-start unless papalamigin mo siya. Or kung wala ng coolant, dadagdagan mo. Kung wala ng oil, kailangan na change oil. Tapos ayan, so far, nakita nyo naman yung motor ko, wala naman na naging problema dyan. Yun nga, almost 1 hour namin pina-start yan, na naka-idle lang. Hindi naman na nangyari ulit yung nangyari nung una, kasi nga, yun nga, dahil lang din yun dun sa low level yung mismong coolant niya. Tapos syempre, kaka-start pa lang, yung mga pump niya ng langis hindi pa masyadong lubricated. Tapos yung engine niya hindi pa masyadong na-lubricate ng langis. Kumbaga hindi pa siya totally lubricated, hindi pa siya totally nagsa-cycle lahat ng mga cooling system niya. Yung oil, yung mismong coolant, yung mga ganon. Tapos, syempre, kaka-start pa lang, lapat na lapat pa lahat ng mga piston niyan, yung piston ring. Tapos yung block niyan, syempre, hindi pa nadadaanan halos ng piston kasi nga kaka-start pa lang talaga. Okay, labas na natin ito ulit. Okay na siya, under observation na lang. Pero ngayon, ayan na siya. Medyo mataas yung
temperature kasi inano namin kanina habang naka center stand. At makakauwi na tayo. Ano, okay naman siya. Walang problema yung takbo. Tapos, di ba, sabi ko, obserbahan natin kung bababa yung temperature gauge. Ayun yun, nakababa na siya. Bumaba ng 1 bar, which is a good indication na gumagana na ulit lahat. So, kailangan na lang natin ito i-break in para mas lalong tumibay yung makina, tsaka mas lalong gumanda yung takbo. Kasi ang ganda ng ilaw pala nito. Tignan mo, parang ka lang naka-mini driving light. Pero stock headlight niya yan. Tapos ito yung ID mo. Oh. Passing. Oh, diba? Ayos.